Muli po ay isang mapagpalang araw po ang aking pong pagbati po sa lahat po ng mga naka-enrolled sa ating online discipleship program. At ako po ay patuloy po na nagagalak at ang aking puso po ay talagang tuwang-tuwa po dito sa ating programa sapagkat napakaganda po ng mga feedback ng mga kapatiran dito sa mga lessons at umaasa naman ako talaga na ito po talaga ay maging kagamit-gamit po sa ating pong una po sa ating pag-aaral ngayon. Pangalawa, ito po ay maging kagamit-gamit ninyo sa inyong mga pagdi-disciple, mga pagpa-follow up o pagkakandak po ng mga Bible studies po. At purihin ng Panginoon dito sa mga lesson ito at talagang ito po ay nakadesign po talaga na ito po ay ginawa natin na napakadali, maunawaan at madaling gamitin sa mga Bible study. At purihin natin ang Panginoon sa bagay po na yon. At patuloy na ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin na magpatuloy po tayo na sana po ay matapos po natin itong online discipleship program. So tayo po ay manalangin saglit. Dakilang Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami sa oras pong ito. Salamat po sa inyong kabutihan na muli po ay kami ay makapag-aaral ang inyong mga salita. At ang aking dalangin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na manguna sa mga mag-aaral ngayon, oras na ito. At i-bless you po, Panginoon, ang aming pagtatalakay muli ng inyong mga salita, Panginoon, lalo po dito sa aming mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po, isang mapagpalang araw po ang aking pagbati po sa bawat isa po. At ngayon po, tayo po ay nasa lesson o aralin 19. Amen. At ang pamagat po ng ating lesson ngayon o aralin ay ang buhay na may kabanalan. Napakahalaga po ito eh. Ako po ay naniniwala ng isang ang isang save na nakakilala sa ating Panginoon ay dapat po ay siya po ay nabubuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. So katulad ng dati po, ating pong muli yung ating setup ng ating Bible study program po, tanong, sagot, paliwanag, tanong, sagot, paliwanag. At muli ay tingnan natin yung unang katanungan. Sino ba ang mga banal na binabanggit sa banal na kasulatan? Kasi sa Bible po, meron pong binabanggit po dito ng mga saints, mga banal. Sino ba yung tinutukoy ng Biblia kapag ka po ang Biblia ay bumabanggit ng mga salitang saints or banal? Ang sagot, ang lahat ng mga mananampalataya. Sa Bible po, tayo po ng mga believers po ay mga santo sa Tagalog o banal. Sa banal na kasulatan, ang mga taong banal ay ang mga believers. Tayo ay nilinis ng banal na dugo ni Jesus. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Muli ay samahan niyo po kung buksan natin ang ating mga Biblia at buksan natin sa 1 Corinthians chapter 6 and verse number 11 ang ating pong mga Bible. Ano po? 1 Corinthians chapter 6 and verse number 11, ang sabi dito sa verse 11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. And then, mapapansin pa natin sa Revelation chapter 1, tayo po ay nilinis hinugasan na ng banal na dugo ni Kristo. Kaya't yung lahat ng mga save ay tinatawag pong banal. Ano po? Revelation chapter 1 verse number 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Kaya't ang isang mananampalataya po ay banal. Hindi po siya nagpapakabanal-banal, kundi inwardly, may naganap po na paglilinis, paghuhugas po sa isang taong makasalanan. Hinugasan po tayo ng banal na dugo ni Kristo at tayo po ay
ginawang banal. Okay? Hindi po sa ating sarili, kundi sa dugo ng ating Panginoon. Ang banal na espiritu ay nananahan sa atin at ang ating katawan ay ginawang templo. Alam naman po natin sa lumang tipan na ang templo po, ito po isang banal na lugar eh. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 po ang ating pong mga Bible. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 and verse number 19. What? Know ye not that your body, tingnan po natin ha, yung ating pong katawan is the temple of the Holy Ghost which is in you. Nung ikaw ay nag-believe, after that ye believe, Ephesians 1:13, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. At dahil doon, nang sabi doon, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. So makikita natin mga minamahal, na ang isang mananampalataya po ay banal dahil siya po ay hinugasan ang ating karumihanan, ng ating mga kasalanan, ng banal na dugo ni Kristo, at itong ating katawan po ay ginawang templo ng banal na espiritu. Pag sinabi nating templo, ito po ay tumutukoy sa kabanalan, mga minamahal. Ano po? Dito po tayo sa pangalawang katanungan. Makakaya ko bang mabuhay ng banal? Since tayo po ay pinaging banal ng ating Panginoon, tayo po ba ay may kakayanan na ngayon na mabuhay ng may kabanalan? Opo. Okay? Sapagkat sa panloob, ikaw ay nilinis na. Ang tawag po doon ay regeneration. Okay? Nagkaroon ng second birth o na born again. Titus chapter 3 verse number 5. Tinan po ninyo. May naganap po na regeneration sa isang believers. Okay? Titus chapter 3 and verse number 5. Sabi sa Titus chapter 3 and verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, sa panloob, may naganap na paglilinis, paghuhugas. Merong regeneration na naganap sa iyong buhay. Ikaw ay naipanganak sa espiritual na kalagayan. At ang sabi sa Philippians 4:13, Philippians chapter 4 and verse number 13, ito po ang nakasaad. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Kaya't ang katanungan ay, makakaya ko bang mabuhay ng banal? Opo, dahil ang sabi ng verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So dahil ikaw ay meron ng Kristo, ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu, ikaw ay hinugasan ng banal na dugo ni Kristo, at si Kristo ang magpapalakas sa atin, siya po ang mag-strengthen po sa atin, kaya't wala pong dahilan upang ang isang mananampalataya ay hindi mabuhay ng banal. Magagawa natin ang lahat, gaano man ito kahirap, dahil si Jesus ang nagpapalakas sa atin, at ang biyaya ng Diyos ay sapat para tayo ay magtagumpay sa pita ng laman. Marami tayong mga bisyo o bad habit na kailangang ito'y mawala. Of course, hindi nangangahulugan ng ikaw ay na-save, ang isang believers po, nung siya po ay na-save, hindi po agad po na-eradicate po yung old simple nature po. Pero dahil tayo po ay ligtas, tayo po ay we are commanded by God to live a holy life. At may mga bagay po sa ating buhay na dapat pong mawala. Mga bad habits o mga bisyo na umalipin sa atin sa mahabang panahon. Last, yung pagnanasa ng laman. Ang sabi sa Matthew chapter 5, buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5. Ang tao po ay sabi sa Matthew chapter 5 verse 28. Babasahin ko po. Sabi sa Matthew 5:28, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So kaya
ito po yung mga bagay na hindi na po nagagawa ng isang mananampalataya. Last, pride, pagmamataas, pagmamalaki. Ang tao po punong-puno po ng pride eh. Pero yan po ay hindi na dapat nakikita sa isang Kristiyanong namumuhay ng may kabanalan. Ang sabi po sa James chapter 4, James chapter 4 and verse number 10, ating pong matutunghayan sa James chapter 4 and verse number 10. Okay, babasahin ko po sa verse 10. Sundan nyo na po sa inyong mga mata dyan, sa inyong mga Bible. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Alam po ninyo, delikado po ang pride eh. Tingnan po natin sa Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6 po. Sabi po sa Proverbs chapter 6 po, verse 16 and 17. Nakakatakot po kapag ka po ang isang Kristiyano po ay hanggang ngayon ay alipin pa rin ng pride, ng kanyang pagmamataas. Ang sabi sa verse 16, these 6 things that the Lord hate, yes, 7 are abomination unto Him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. A proud look, alam nyo, that's pride eh. Mga minamahal eh. Kahit napakahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. Ano pa po? Smoking. Alam po ninyo, marami po akong mga naging noong ako po ay nagsisimula ng gawain sa Nueva Ecija, halos karamihan ng mga kalalakihan doon sa Nueva Ecija ay mga naninigarilyo, bata pa lang naninigarilyo. Meron nga po akong naging members po doon, naging member po doon sa Nueva Ecija na talagang mula pa daw nung pagkabata niya ay natuto na siyang manigarilyo hanggang sa siya po, nung nakilala ko po siya, ay nasa edad na po siyang 60. Naninigarilyo po. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil sa pakikinig niya ng salita ng Panginoon, napakahalaga po ito eh. Nawala po sa kanya po yung bisyo na yan eh. Kaibigan, kapatid, kung sakaling ikaw ay bagong mananampalataya at nandiyan ka pa rin sa habit na yan, merong binabanggit ang Bible dito sa 1 Corinthians 6:19. Binasa natin kanina, pero basahin natin muli. Mahalaga pong ulitin natin na basahin. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kapatid, ang iyong katawang yan ay templo na ng banal na Espiritu. At ayaw na ng Panginoon ang karumihanan. Okay? Ingatan po natin yung ating katawan. Ito po yung mga bagay na dapat pong, alam ko na hindi po bigla ito na mawawala sa isang Kristiyano. Pero kapag ka po ang isang Kristiyano ay nag-i-strive sa kanyang buhay na mabuhay na may kabanalan, lahat po ito unti-unti po mawawala by the grace of God. Liquor, paglalasing, alak, mga minamahal, napaka-delikado po ito, kapatid. Hindi dapat ito po yung mga ungodliness, mga practices ng mga ungodly people. Mga minamahal. Ano pa po? Gossip. Tayo po ngayon ay halos parang common na lang ang pag-chichismis. Pero yan po yung mga bagay na dapat mawala po sa atin. At iba pang hindi nakalulugod sa Diyos. Babasahin ko po yung Ephesians chapter 2 po. Buksan po natin ang ating mga Bible. At nais kong pansinin po ninyo yung before and after ng mga Ephesian believers. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1, 2, 3. Okay? And you hath He quickened. Yan pong ginawa sa iyo ng Diyos eh. We were dead in trespasses and sins. Ikaw ay nagkaroon ng spiritual quickening. Naging alive ang iyong spirito. Wherein in time past, ang sabi sa verse 2, ito po yung buhay nila. You walk according to the course of this world. Yung mga bagay na yan ay lakad ng sanglibutan. According to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation. Ito po yung buhay natin before eh. In times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, and of the mind, and were by nature
the children of wrath, even as others. Pero sabi ng Diyos, but God who is rich in mercy, for His great love, herewith He loved us. Amen. Even we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Amen. Kaya po, ang katanungan ay, makakaya ko bang mabuhay ng banal? Opo. Ano po? Hindi ba't normal lamang ang mga ito, yung mga nabanggit kanina, at hayagan namang na ito ay ginagawa ng maraming tao? Ang sagot po, ikaw ay iba na sa kanila. Huwag nating ikatwiran na ito'y parang normal na ginagawa ng maraming tao. Hindi ba't normal na lang yon? Kapatid, ikaw na po ay naging iba na. Mga minamahal. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nais kong buksan natin ang ating mga Bible. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, therefore, if any man be in Christ, ano po siya? He is a new creature. Ikaw ay bagong nilalang na sa harapan ng Diyos mula nung ikaw ay na-save. All things, I want you to note this, all things are passed away. Behold, all things are become new. Ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, at nung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay naging isang bagong nilalang, at lahat ng luma ay lumipas na. Mga minamahal. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 5, muli ay samahan niyo po kung buksan ang ating mga Biblia, sa 1 Timothy chapter 5 and verse number 22. Okay? Sabi po sa 1 Timothy 5:22. Okay? Nakalagay po diyan sa 1 Timothy chapter 5 and verse number 22 ay makikita natin yung word na keep, no po? At marahil ito po ay medyo na-miss ko po itong verse na to. Okay? At sabi diyan, may nakalagay po doon, mga minamahal, na keep. Oh. Anyway, basahin po natin po yung 2 Timothy. Mas maganda, dito po tayo sa 2 Timothy para maituloy po natin, bagamat hindi ko po makita po, no? Mali po yung nailagay ko pong verse po diyan sa 1 Timothy. May sinasabi po dito na kung saan ang isang mananampalataya po ay dapat pong lumayo sa lahat ng kalikuan. Okay? May binabanggit po rito ang Bible, mga minamahal, mga kapatid ko, po, sa Panginoon. 1 Timothy chapter 5 verse 22. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Yan po ang nakalagay po sa 1 Timothy 5:22. Means to guard, magbantay, kung kaya't bantayan natin ang ating mga kaisipan at iniisip po. Sabi doon, keep thyself pure. Sabi ng Bible. Paano natin mapapanatili po ang ating sarili na pure? Una po yung ating kaisipan. Job chapter 31. May binabanggit po sa Job chapter 31. Muli po ay samahan niyo po kung buksan ang ating mga Bible sa Job chapter 31. Okay? Verse 1. Ano ang nakasaad sa Job 31 verse 1? I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Babantayan po natin yung ating kaisipan, yung mga binabasa po natin, lalo na ngayon sa internet, sa Facebook, ang dami pong mga malalaswang mga post, mga videos ang available na pwedeng makita ng ating mga mata, na yan po ay magpaparami sa ating kaisipan, sa ating buhay. Pinapanood. Mag-iingat po tayo dyan, mga kapatid. Ano pa po? Awitin na pinapakinggan.
mga worldly songs, mga rock songs, mga awit na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Iba ka na, kapatid. Oo, normal na ginagawa yan ng mga unsaved, pero ikaw ay saved na. Ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid. Nagiging mga kaibigan. Yan po yung ating pong babantayan eh. Yan po yung ating i-observe sa ating buhay. Yung ating mga kaisipan, okay? Yung ating binabasa, yung ating pinapanood, yung mga awitin, yung mga songs na maiingay, na hindi po talaga nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, nagiging mga kaibigan natin. Okay? Ikaw ay isang mananampalataya na, kapatid. Iba ka na sa kanila. Ano po? Ano po? Ang Diyos ay nagbigay ng babala sa atin. Okay? Binasa natin kanina. 2 Corinthians chapter 6. Ngayon naman, 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kanina, binasa natin 19 and 20. Basahin natin yung verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Wherefore, ito pong sabi ng Bible, come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, I will receive you. Na tayo ay dapat humiwalay sa kanilang mga ginagawang mali. At ang tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang tumatawag po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay lumalayo sa kasalanan. Tingnan po nyo, 2 Timothy po, chapter 2, verse 19. Samahan niyo po muli akong buksan ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ang sabi sa verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Ay, nais kong pasinin niyo po yung huling babasahin ko po. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kapatid, iba ka na sa kanila. Hindi na normal sa mananampalataya yung mga bagay na karumihanan na ginagawa ng mga unsaved. Ikaw ay ipinanganak ng muli. Ikaw ay isang bagong nilalang. Hinugasan ka na ng banal na dugo ni Kristo. Ang katawan mo ay ginawa ng templo ng banal na Espiritu. Kaya nais kong ang aking mensahe sa oras pong ito ay nais ng Panginoon na tayo po ay mabuhay ng may kabanalan. Mga minamahal. Tatapusin ko po dito sa Romans chapter 6, idagdag ko po ito, na kung saan po ay may binabanggit po dito si Apostol Pablo sa Romans chapter 6. Okay? Verse 1. Muli po ay samahan niyo po kung buksan ang ating mga Bible po sa Romans chapter 6 and verse number 1. Ano po? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Mananatili pa ba ang isang Kristiyano sa kasalanan upang managana ang biyaya? Ang sagot ng Bible, God forbid, wag nawang mangyari. How shall we, pasin ko nyo, that are dead to sin, live any longer therein? Kapatid, niligtas ka na ng Diyos, sinugasan ka na ng Diyos. Ang sabi sa verse, nais kong pasinin niyo po, verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Verse 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Nais kong pasinin niyo po, Romans 6:4 po, yung last na babasahin ko po. Even so, we also should walk. Kailangang ikaw ay lumakad. Saan? In newness of life. Binigyan ka na ng Diyos ng bagong buhay. At ang gawin mo, lumakad ka doon sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At bilang isang mananampalataya, napakahalaga po na tayo po ay mabuhay ng nakakalugod sa Panginoon. Mabuhay ng may kabanalan. Hindi na po tayo, iniligtas na po tayo dyan sa karumihanan ng Panginoon.
at tayo po ay iniligtas ng Diyos sa kadiliman mula sa liwanag. At bilang isang Kristiyano, ang kabanalan po ay dapat nakikita po sa atin, mga minamahal. And I hope and pray na sana po ang ating pong lesson ito ay naging pagpapala po sa bawat isa. At muli tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, at patuloy kaming gabayan niyo po at mabuhay kami na may kabanalan sa mundong ito, Panginoon. Maging isang patotoo kami na tinitingnan ng mga unsaved ang aming buhay. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, minsan pa po ay maraming salamat, mga kapatid. At sana po, magpatuloy po tayo dito sa ating online discipleship program. Maraming salamat. God bless you all.